Ilang salita lang ang nasabi at nagtanim na siya. Hindi maiwasang bumhantong hininga si Susha, talaga nga pala si Master. Hindi ko pa nga kayang maglabas ng fireball. Ngayon ay napapalibutan na siya ng apoy. O dapat ba akong bumalik na lang sa pagiging manggagawa? Nakasinging, malaki ang ibabawas sa sahod niyan. Ngunit mas interesado si Hipyang sa pag-aayos ng score sa mga thugs na iyon. Magsisimula ang Great Sect Tournament sa 3 buwan. Kailangan mong maging malakas para matalo ang mga nangbuli sa iyo. Mahinhin na sinabi ni Susha, Master, kalimutan na lang natin ito. Mas matigas ang ulo ni Hipyang kaysa sa akala niya. Sumagot siya, kaya mong kalimutan, pero kung binubuli ang aking disipulo, kailangan ko talagang maghiganti. Pagkatapos ay hindi niya nakalimutan na aliwin si Susha ng kaunti. Magpatuloy sa Magic Tutorial, at least gumawa ka ng isa. Ngunit mukhang hindi interesado si Susha sa paglilinang. Sakit ng ulo. Kung hindi lang dahil sa special training na nagpapahintulot sa akin na gumugol ng mas maraming oras kasama si Master, tiyak na hindi ako pupunta. Puno ng mga tandang pananong si Hipyang matapos marinig yun dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Patuloy na nagel-inang si Susha. Direkta niyang sinabi sa kanya, sinasabi ng lahat ng kapwa-disipulo na napakalaki. Nang tsansa ng isang disipulo na magpakasal sa kanilang master, lalo na para sa mga gumugugol ng pinakamaraming oras kasama sila. Walang masabi si Hipyang. Ang batang ito ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay ngayon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo. Sa totoo lang, sa mga disipulo, may pagkakataong magpakasal ang isa sa master. Ang eldest senior sister ay inayos na ito para sa akin. Bago pumasok sa pag-iisa ang eldest senior sister, sinabihan niya ako na bigyan ka ng mas maraming atensyon at huwag kang payagan na uminom ng labis. Ito ay malinaw na ipinagkakatiwala sa akin si Master. Namula si Susha habang inilalatag ang kanyang kaso. Alam kong hindi pa ako karapat-dapat kay Master, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Pansamantalang walang masabi si Hipyang. Gawin muna natin ang fireball. Matigas ang ulo na sumagot si Susha, ngunit gaano man kahirap ang subukan ko, hindi ko makayanan ang elemental force na iyon. Seryoso pa ring sinabi ni Hipyang, napakalakas ng iyong soul power. Samandal ka lang sa paraan na itinuro ko sa iyo dati. Bigla, may dumating na babae. Hindi ba si sect leader Ye, nagbibiro lang. Narinig ang boses ng isang tao, agad niyang nilingan upang tingnan. Isa itong napakapino na dalaga na may kasamang binata. Nagtuturo ka pala ng mga disipulo. Umarte si Hipyang na parang nawala ang kanyang pag-iisip. Sino itong big sister na ito? Ang Susha sa tabi niya ay nagsabi rin ng bastos, si Henlia ay sobrang maasim. Malakas niyang sinabi, ako si Lia, ang sect leader ng Hoan sect sa tabi ng Limitless sect. Naglilinang ka pa sa aming lupain at tinatanong mo pa rin kung sino ako. Nakita ni Sanshu na medyo pamilyar ang pangalang ito at hinusgahan, mukhang isa rin tayong naghihingalong sinaunang sekta. Tumanggi si Lia na maging kapareho ng antas. Sino ang tulad ninyo? Sa Great Sect Tournament na ito, muling babangon ang aming Hoan dahil nakahanap ako ng isang henyo na disipulo na naglilinang ng yin element. Sinabi yan, itinuro niya ang binata sa tabi niya at ipinagmalaki. Sobrang saya ni Hipyang na sumungkit ang kanyang mga mata. Masigla niyang sinabi, yin element. Anong kapalaran? Ang disipulo ko ay isa ring fire element magic genius. Patuloy pa ring may mapagmataas na saloobin si Lia. Faf, nakakita na ako ng napakaraming henyo. Hirap na hirap siya sa docs, na nagpapahirap ulit kay sect leader Yip. Hayaan mong bigyan kita ng payo, kung hindi ka makahanap ng mabuting disipulo, huwagin mo na lang ang sekta. Hindi na kailangang maghanap ng kung ano-anong ligaw na pusa o aso para magtaguyod nito. Ipinagtanggol ni Hipyang ang kanyang disipulo, tunay siyang henyo. Hindi maiwasang bumalik ang apoy ni Lena. Henyo na hindi man lang kayang maglabas ng isang spark pagkatapos magtrabaho ng kalahating araw. Junior, ipakita mo sa kanila ang lakas ng iyong Great Flame Palm. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ipinagmalaki ng binata ang kanyang mga kasanayan. Hindi inaasahan, itim na usok ang lumabas sa halip na apoy. Patuloy pa ring nagsalita si Lena, tingnan mo.
Ito ang tunay na henyo. Kalahating taon lang naglilinang at ang Great Flame Palm ay naglabas na ng itim na usok. Sa oras ng Great Sect Tournament, tiyak na magkakasama ang usok sa apoy, pinipino ang apoy. Tinakpan ni Ipyang ang kanyang ilong at nagreklamo ng malakas. Ang ganitong uri ng turtle-like cult mation, ito ba ang Great Flame Palm? Napaka-shock. Pagkatapos ay sinumpa niyang si Ipyang at ang kanyang disipulo, ano ang alam mo? Tulad ng isang walang silbi na master na walang alam, kaya ang disipulo ay walang silbi rin. Nagalit si Susha na nakaupo sa tabi niya at namula. Biglang naging matindi ang kanyang mga mata. Manahimik ka, huwag mong insultuhan ang aking master. Ngayon, may apoy sa kanyang kamay. Naglakas loob si Susha na magpatuloy, maaari mong sabihin na basura ako, ngunit ang master ko ay tiyak na hindi. Ang pagkakabuklod ng guro at estudyante ay nag-alab sa sandaling ito. Pinatunayan niya, alam niya kung paano magturo ng mga disipulo. Nagulantang ang ibang guro at disipulo nang makita ang apoy sa kanyang kamay. Ang Yipyang ay punong-puno ng pagmamalaki. Ginawa niya ang apoy. Wala pa siyang 20 araw na nagpa-practice. Kamangha-mangha, di ba? Sinampal ni Ling ang kanyang sarili sa mukha ng masakit, kumikapit pa rin, ha? Panggagaya lang iyan. Ang labanan ay tungkol sa mapanirang kapangyarihan. Junior, ipakita mo sa kanila ang lakas ng Great Yama. Pagkatanggap ng utos ng kanyang master, mabilis siyang nag-ipon ng momentum. Pagkatapos ay sumugod siya gamit ang kanyang itim na kamay. Ang kanyang target ngayon ay ang puno sa harap niya. Talagang nagpakawala si Junior ng isang sobrang lakas na tama dito. Gayunpaman, isang bakas lang ng kamay ang naiwan dito. Natawa si Lee na nalabis ang pagmamataas, tingnan mo. Ang isang normal na tao ay tiyak na magkakaroon ng panloob na pinsala mula dyan. Hindi rin nagpatalo si Susha, na gustong patunayan ang kanyang sarili. Shifu, kaya ko ring lumaban. Kaya ibinato ni Susha ang fireball sa kanyang kamay na parang isang dodgeball. Nagtawa ng mahina ang binata, nakita itong lumilipad kung saan-saan. Pareho lang si Lia. Sinabing, hindi man lang tumama sa target at gusto mong sakta ng isang tao. Hindi inaasahan, ang masunerang maliit na fireball ni Susha ay malapit ng tamaan ng isa pang puno sa isang iglap at isang pagsabog na nagpatunog sa lupa ang nangyari, maging ang puno ay natamba. Biglang tumahimik ang dalawang tumatawang hyena, napagtanto na nagkamali sila ng kinagagalitan. Dito, nagkunwari si Yipyang. Ang disipulo ko ay tunay na isang super genius. Si Susha lang ang hindi tinanggap ang resulta na ito, galit na sumisigaw, maling-mali ako. Hindi ko maaaring bigan ang mukha ni Shifu. Agad pagkatapos, naglabas siya ng mas maraming fireballs na parang isang fairy ng Winx Club na nagpapalabas ng spells. Nakikinig ang mga fireballs na iyon sa kanilang master, lumilipad pa sulong ng walang tigil. Si Susha ay parang, kung hindi ko putulin ang lahat ng puno sa kagubatan na ito, hindi ako disipulo ni Sect Leader Yipyang. Si Lia ay nakatulala lang, halos lumabas na ang kanyang mga mata. Ngayon, isa na lang ang natitirang puno. At totoo nga, ito ang puno na tinamaan ng binata na si Junior kanina. Ang binata na nakakita nito ay halos maihi sa takot. Shifu, nagpasya akong umalis sa Wano-on Sect at umuwi para magsaka. Gumawa si Susha ng malaking gulo ngunit mukha pa ring malungkot. Paumanhin, Shifu, hindi ko ito nataman. Hindi talaga ako angkop para sa labanan. Walang masabi si Lia. Nay, ito ang tinatawag mong hindi angkop para sa labanan. Inaliw siya ni Yipyang, okay lang. Lumabas ang fireball. Iyan ay isang malaking pagpapabuti na. Mag-practice ka pa sa pagtamaan ng target at makukuha mo rin iyan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ling at nagkunwari, hindi ko ba sinabi? Ang disipulo ko ay talagang kahanga-hanga. Si Lena, kahit nanginginig sa galit, ay sumagot, swertihan ka lang. Wala kang alam. Nagkataon lang na nakapulot ka ng magandang disipulo. Si Susha, na may ugali na kasing init ng ice cream na may dagdag na scoop ng apoy, ay sinabi, huwag kang magsalita ng walang kwenta tungkol sa master ko. Patuloy na matigas ang ulo ni Lia. Ano, ang ginagawa mo lang ay magtago sa likod ng iyong disipulo buong araw. Kung may lakas ka ng loob, maglabas ka ng fireball tulad ng iyong disipulo. Ngiting-ngiti si Yip, hayaan mo na.
Napakaganda ng kagubatan na ito, nakakapanghinayang sirain. Nagpatuloy si Leah sa pagpukaw, ito ang kagubatan ng aking Huan sect. Maglabas ka ng isa para makita ko kung nangangahas ka. Palaging nagdadahilan para itago ang iyong sariling walang silbi. Ngumiti si Yip, kung gusto mo, pagbibigyan kita. Okay, sinabi mo iyan, kaya huwag mo akong sisihin kung masira ito. Pagkatapos ay itinaas ni Yip Yang ang isang kamay. Sige, oras na para gumawa ng isang super duper mega huge fireball dito mismo. Lalaki na ito ng lalaki. Ngayon, halos isang mini dagat na ito. Sunsi Elementary Magic Fireball Jujutsu Level 100. Si Yip Yang na lumulutang sa ere ay tinitiyak na nanunood ang kanyang maliit na disipulo na si Susha. Magbayad ka ng pansin, bata. Panuulin mo ang iyong guro na magpakita kung paano magbato ng fireball. Si Susha sa ibaba ay lubos na nasa sabik. Sumisigaw siya, oo, master. Hindi na pinaghintay ni Yip Yang at ibinato ang mini shren na iyon. Whoosh! Sa isang iglap, tumama ang fireball sa lupa. Ang mapanirang kapangyarihan ay seryosong hindi mapantayin. Ang lugar ay nagkakapitik-pitik sa kuryente. Ang buong kagubatan ay napuno ng apoy sa isang iglap. Talagang isang on goal mula kay Leah, di ba? Sa kasalukuyan, hawak ni Yip Yang ang lahat sa langit upang hindi sila maging inihaw na karne. Umungol siya, sinabihan ko kayo na hindi angkop ang lugar na ito para sa aking mga kasanayan sa fireball. Pagkatapos, sa wakas ay pinagsisihan niya. Paano ang sekta ko at ang takot na si Junior ay umiiyak, nanay, gusto kong umuwi. Nakalutang sa naglalagablab na apoy, nagpatuloy si Yip Yang, anuman, ilalabas ko kayo dito. Susunugan din ng apoy na ito ang inyong one-on sect. Sa wakas, kinuha silang lahat ni Yip Yang at lumipad. Column, mamimiss ko kayo, mga kapitbahay ko. Samantala, sa Gamma Hall, ibinaon ni Yan Yu ang kanyang mukha sa Exquisite Maiden Chronicles. Namumula at bumubulong-bulong. Bakit gusto ni Master ang ganitong klaseng libro na nagpapapula sa mukha mo at nagpapabilis ng tibok ng puso mo? Magkaroon ng karaniwang interes kay Master, seryoso. Sabi ni Bai Fei, na sinama ng tingin si Yan Yu, pinaalalahanan siya, hoy, hindi ka ba dapat maglilinis? Anong ginagawa mo dito, nakatayo lang? Mabilis niyang itinago ang libro sa likod ng kanyang likod, pilit na ngumiti, wala. Alam na alam ni Bai Fei kung ano ang ginagawa ni Yan Yu kaya sinabi niya, huwag mong itago. Ang libro na iyan ay tinatawag na Exquisite Maiden Chronicles. Akala mo makakakuha ka ng lalaki dyan. Gusto mong turuan kita ng ilang trick. Naglalawi si Yan Yu sa pagnanasa ngunit nagkunwari pa ring kalmado. Sabihin mo na, hindi ko kailangan ng turo mo, pero pwede mo akong sabihan ng kaunti. Nag-lecture mode si Bai Fei. Ang mga lalaki ay visual creatures at hindi iba si Yip Yang. Tulad ko, na may magandang mukha, bilog na dibdib, payat na baywang, at mahabang binti, hindi ko na kailangan pang magsalita at tatakbo na siya. Narinig iyon, nagalit si Yan Yu at sumigaw ng babala. Huwag kang maglakas loob na mag-transform at akitin si Master. Galit na galit si Yan Yu ngunit kalmadong nagpatuloy si Bai Fei. Huwag kang mag-alala, ang susunod na hakbang ang tunay na pasabog. Gaano man ka-turned on ang isang lalaki, pagdating sa kasal, pipili siya ng isang mabait na babae tulad mo. Basta't mahigpit mong hawakan si Yip Yang, may pag-asa ka. Namula si Yan Yu at muling nagtanong, talaga. Bigla, nagliyab si Bai Fei at sumigaw, kung paano hawakan. Tatlong salita, putulin ang mga peach blossoms. Pagkatapos ay nagrant siya, kung makakita ka ng magandang babae na nakikipag-flirt sa kanya, kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo upang putulin ang masalimot na romansa na iyon. Kung mas matagal mong patatigilan, mas malaki ang iyong tsansa na makuha siya. Nagulantang si Yan Yu sa sinasabi ni Bai Fei ngayon. Nasa labas si Yan Yu pagkatapos mag-isip. Nang matagal, sabi ng maliit na fox, tama iyan, pero bakit niya ako tinutulungan? Pagkatapos ay napansin ni Yan Yu na, teka, saan nawala ang Exquisite Maiden Chronicles na iyon?